All right. So welcome everyone to our Power BI webinar. And so we'll just wait for some people who are still joining us for this today's webinar. Yeah. So okay. Later po, pardon me, I'm experiencing some pain lang, kaya I might turn off my webcam later on. So I just want to introduce myself first, by the way. So ayun, okay, so there are still people joining us. Okay, so let's just wait for a while. All right. So for those who just came in again, good afternoon and welcome to our Power BI webinar. So this is an introduction or an overview on what Power BI is and then how this will benefit you. Okay, whatever field that you are into, whatever man yung whatever reports that you're doing. So we're going to see the advantages, the benefits, and how to use it fundamentally. So even this is a webinar, syempre, you will be learning something here. Okay, you will be learning how the basics, the very basics on how to connect your data, and then a little bit of transformation. Then afterwards, we're going to create also a simple visualization using our Power BI. Ayan. So, okay, meron pa mga nag-join. Right? So, again, my name is Edward Chongko. I'm one of the trainers and consultants of Phoenix One Knowledge Solutions. And I'm also aside from being a trainer, I'm also a project manager for IT. So I handle systems integration and system development. And then I'm also a macro developer, creating automation processes, business improvements to Microsoft end user tasks. Ayan. Alright. So, sige. Ito pong webinar, the objective here is to familiarize ourselves on what Power BI is. Maybe some of you has a little bit of background of what Power BI. Tapos iba naman sa inyo, maybe some of you doesn't have any idea of what Power BI is. So this will encourage us and of course satisfy also our curiosity. Ano ba meron sa Power BI? So what's with Power BI? So okay. So our course topics for this 2 hour session, siguro mga 1.5 hour I will going to discuss, and then afterwards maybe 30 or 20 to 30 minutes will be allotted for question and answer. Ayan. So pero baka baka siguro baka mga 15 minutes. Depende sa pacing din natin. So ayun. So for overview of Power BI, okay, so we're going to have an introduction. So this is we're going to define what Power BI is, and then the concept, the principles of what Power BI is being followed, yung sinusunod na Power BI, and then the different components of our Power BI. And then of course we're going to also connect to a source. So I'm going to teach you how to connect from a source. So for our example here is the most common na ginagamit natin for data for data handling or for data records is the Microsoft Excel. Then, overview of Power Query. So, bigyan ko rin kayo na idea dito rin sa webinar na to on what is Power Query. Kasi ito pong Power Query, this is how Power BI gets the data from a source through Power Query. So, yung Power Query, ang ginagawa niya, it transforms also data. So, marami pong capabilities. It's actually an integrated tool. It's a separate thing, okay? It's a separate separate tool talaga siya from Power BI, but it is integrated. This was first introduced in Microsoft Excel. Pero in-apply na rin siya sa Power BI. And then we're going to have an introduction about visualizations. Okay? So ano ba yung mga visualizations? So tinatawag natin yung mga charts natin, yung mga tables. So
how is it that visualizations is different from an ordinary? So pwede naman tayo gumawa ng visualization sa Excel eh. So what is the difference if you're going to work with Power BI? So yun po yung mga i-discuss natin for this webinar. Alright, so I think let's jump in, okay? So first is what is Power BI? So ano ba meron sa Power BI? Power BI, by definition, it is a data visualization and business intelligence tool. Okay, so when you say data visualization, so this involves charts. Yung mga charts natin, that's actually meant for data visualization. Okay, so ayun. So para sa diba those are illustrations on how we represent our data through charts. Mas madali natin naiintindihan. It's easy to understand and easy to interpret our data through this chart. So hindi lang naman charts yan, pati rin naman yung mga tables or yung mga summary tables natin could also be a data considered to be a data visualization. And then business intelligence tool. So mamaya we're going to define further ano ba yung business intelligence yan. Kaya nga to Power BI. BI means here business intelligence. So there are a lot of softwares available na para sa BI natin. So BI is just one of the few, Power BI is just one of the few softwares available. Titignan rin natin ano ba yung advantage. Bakit ba pipiliin nyo si Power BI compared to the other BI softwares available? At kailan naman na kailangan mo na talagang mag-purchase ng BI software, okay? So ayun, so this is the tool that converts data from different sources. So it converts. So when you say converts, it transforms. So yun yung part ng analysis process natin ng data. So pag pinag-aralan niyo rin yung data analysis, that's in kailangan kasi data analysis involves that you need to get the data what you need, okay? So from a big data, so meron tayong concept ng big data sa data analysis, and then you're going to just pick there what you need in a more structured manner wherein capable siya na maipasa mo siya or maging interface siya para dun sa mga reports mo. Okay, so para dun sa dashboard mo, to be specific on that report. So ayun, and then different data sources to interactive dashboard, yun nga, and BI reports. So Power BI Suite provides multiple software connector and services. So ang Power BI po, marami po yung components or marami po yung software. Hindi lang naman po isa yan. Pero yung discuss naman natin dito is yung Power BI Desktop. Okay, Power BI Desktop. Kasi po may mga iba-ibang components yan that has a purpose. Meron pong purpose or meron pong goal yung kada component. Like we have the Power BI Desktop, yun po yung natin, yun po yung coverage natin dito. And then Power BI service based on SaaS or SaaS. Ito po yung pag-connect po sa mga query language or it's a connection. Tapos meron rin tayong mga Power BI web service. Meron din tayong mobile Power BI apps available. So meron tayong iba-ibang platforms. Ang maganda dito, across siya. Okay? So kung kayo if you want your dashboard to view sa mga mobile device, pwede nyo install po yung Power BI sa cellphone nyo. And then you can view it anytime, anywhere, as long as you have an internet connection, wala pong problema. Even if you just have your mobile phones, even if you're using an Android, an iOS, or a Microsoft OS mobile, so that will be good for you to view your Pero syempre, of course, yung mobile natin is only limited for viewing your reports. At least ma-view natin siya, di ba? Tsaka meron ma-take control natin. Okay? Although ngayon yung mobile naman can do a little bit of editing. Okay, meron siyang konting editing. All right. So let's talk about the history of Power BI. Saan ba nanggaling yung Power BI? Power BI it was released actually ng 2011. So July 11, 2011. So dinesign siya or create siya ni Ron George noong 2010. Tapos siya, ang project name is Project Crescent. Tapos Project Crescent pa siya. Kumbaga it's na testing phase pa lang siya. Although ni-release na rin naman siya, but less people knows that nag-i-exist tong Project Crescent.
dahil hindi siya pa talaga kanong ka-popular that time kasi medyo lacking rin siya sa features. So, some other people, syempre kung papipiliin ka, yung beta testing na hindi pa subok, tapos medyo less pa yung features, eh, doon ka lala sa ibang BI, di ba? So, kaya hindi pa siya ganun popular nung that time. So, and then 2013, ayan na. So, they have already named it talaga totally as Power BI. Yon. So, doon na unti-unti. Okay, unti-unti, hindi gradual naman siya na sumikat si Power BI. So, it's not an immediate popularity for Power BI. So, people are little by little discovering. So, kayo ngayon, nadi-discover nyo na to kung ano meron sa Power BI. So, it's launched in the public way back. 2013 pa yan. So medyo matagal na rin ang Power BI eh. 7 years na ang Power BI. Pero of course kaya nga meron tayong ganitong webinar and may mga trainings tayo for Power BI para of course some other people to make advantage of this tool ng Microsoft. Okay, so sorry. Ayan. So let's discuss first Power BI. BI as a terminology. Kasi yung BI, since Power BI is a BI, obviously, so it's essential set of tools and processes that people use to gather data to turn into a meaningful information and then make better decisions. So BI is part of data analysis. Kasi nga, paano siya naging part ng data analysis? Kasi sa data analysis, you want your data to be a meaningful information. Yun ang goal ng data analysis. Kaya mo ina-analyze yung data kasi yung mga raw data natin wala kasing meaning yun eh, di ba? Kaya nga meron tayong mga business statistics, yung mga ganun. So ina-analyze natin yung mga data. So ano ba ibig sabihin ng data na yun? So for example, you have a data that consists of like 100,000. Pero ka 100,000 ng mga transactions. So doon sa 100,000, sa ginagawa ng mga data analysis, doon nila makikita kung ano ba yung trend, kung bang sino ba yung halimbawa, saan ba sila mataas na market, ano yung mga rooms for improvement, okay, so ano yung mga strengths and weaknesses. So ang dami pwedeng i-interpret sa mga raw data natin. Ngayon, it's a challenge for data analysis to make a meaningful, to have that kind of reports that is very informative. Siyempre, lalo-lalo na sa higher level or sa top management. So, yun talaga yung purpose. So, BI capabilities of Power BI enable you to gather data, visual data, and share information. Actually, BI, sobrang laki po niyan. Marami pong processes ang involved yan. Ang BI po is not only about software. Baka inisip nyo software lang. Although meron tayong mga BI software, katulad ng Power BI, it's not only the software per se. It's also involved the concepts, the standards that is being implemented para i-process yung data. Ano ba yung mga standards na kailangan sundin? Ano ba yung mga processes? Kaya sa data analysis, kaya nga medyo malaki rin yung business intelligence. So part siya ng data analysis. So the BI capabilities of Power BI enables you. So ito sa BI, okay, you need to gather data. Siyempre, meron kang source ng data mo. And then you need to visualize it afterwards. So pagka-gather mo ng data, nandun na yung yung tinatawag natin analysis and transformation, and then para ma-show mo siya sa end users. Okay? So that's the goal of BI. So, and then siyempre para users to share information within their organization across multiple devices. So multi-platform ang BI, Power BI, yun ang maganda sa kanya. Okay? So the ultimate goal of of the BI is to drive better business decisions, like what I have said. Doon mo makikita using business intelligence, doon mo makikita yung mga strengths and weaknesses. Doon mo rin makikita kung saan ba yung mga rooms for improvement, okay, saan ba yung anong search, kung meron kang mga kailangan i-consider demographic profiles, etc. So there are so many things. So that enables the organization to increase revenue, improve operation efficiency. So kung meron doon mo makikita kung meron ba dapat na naghihinder, okay? So meron bang mga certain gaps sa mga processes mo. So efficiency and gain competitive advantage over business rivals, syempre.
To achieve that goal, BI incorporates combination of analytics. So analytics, kailangan ng analysis, data management, how you handle your data, and then reporting tools, yun nga, pag-create ng dashboard. Yun. So that's the mix of the business intelligence. So plus various methodologies for managing and analyzing data. Okay, ano naman yung mga advantages? So what are the advantages of business intelligence? So first of all, syempre, it improves decision-making process. So syempre, nakikita ng top level management, nakikita nila yung mga, aside from the figures, it has its interpretation, so nakikita nila. So make it easy to access and share information. So, ayun, business intelligence usually is a cross-platform ano naman siya, tool para makita ng iba. Okay? Hindi lang at your end, hindi lang ikaw yung dahil ikaw yung gumawa, kundi makita rin ng iba. Okay? Enables real-time analysis with quick navigation. So that's why karamihan ng mga business intelligence na yun is interactive. When you say interactive, kumbaga, all you have to do is to pick a certain data or a portion of your data or a portion of either category or a department or any field in your business, mamimili ka na lang, then it will show you the report for that field. So it allows you the quick navigation. So helps you identify waste in the system. So ano ba yung mga yung mga hindi kailangan, okay? So reduces the risk of bottlenecks, and then helps you to to know more of your business. So helps you know your business. So more, okay, ano ba nangyayari? So ano ba yung current? So dito mo makikita yung trend, dito ba makikita kung maganda ba yung flow ng ng income, dito mo rin makikita kung meron bang kailangan improve sa operations, meron ba kailangan may mga factors ba na nag-affect. So marami, sobrang dami, sobrang lawak. Sobrang daming fields na pwede i-analyze. Okay? So almost endless yung combination ng mga analysis natin using BI or using business intelligence. Now let's move to Power BI components. So when you say Power BI components, these are the different softwares and services that is offered by Microsoft. Kasi ang inisip natin kasi pag Power BI, marami pa rin siya. Hindi lang siya isa. Okay, hindi lang siya isang tool, hindi lang siya isang software. It consists of multiple software and services. Now, Power BI desktop, ito yung ini-install po natin sa ating PC. Okay? So by the way, if you don't have Power BI, libre lang naman po siya. You can get it. You can search mo lang sa Google Power BI install or Power BI setup, or kahit sa Microsoft Store. Okay, mas maganda po yung sa Microsoft Store kasi it automatically updates the app. So pag sa Microsoft Store nyo kinuha. So sa Microsoft Store, type nyo lang po Power BI and then you can get it for free. Ayan. So mamaya we'll talk about the advantages. So isa sa mga advantage nun, free siya. Kaya po marami na rin gumagamit. So ayan, Power BI desktop, and then we have Power BI Gateway. Power BI Gateway is parang siya yung magli-link. Okay? Kaya siya tinawag ng gateway. Ito yung para meron kang real-time na connection sa data mo using Power BI Gateway. So from Power BI service, when I say service, ayun, sa bandang yung port nating component service, it's a web service kung saan natin pinapublish yung ating Power BI. Saan natin pinapublish yung dashboard natin o yung report natin. Doon yung pinapublish sa Power BI. Ngayon, para meron kang connection, kasi pag in-upload mo yon, pag ordinary upload lang ng Power BI file mo mula sa Power BI desktop, hindi po siya nakakonect. So the way for you to connect the data is using the Power BI Gateway. So yun po yung para meron kang, sabi nga natin, on-premises data source without the need to move the data. So kumbaga, meron kang you don't need to upload anymore basta nakakonect ka using Power BI Gateway. Then we have Power BI mobile apps. Mobile apps, ito yung syempre, like what I mentioned, pwede nyo pong i-view yung inyong mga report, and you can do some little, siguro minimal editing sa Power BI mobile app. Okay, so ayun, you can download it also, yung Power BI app sa iOS, sa Android. So ako po na-try ko na rin po yan. I find it good, I find it nice kasi at least I do not need
Okay, I do not need to go to my PC if I'm just going to check the reports. Okay, di mo na kailangan pumunta ng PC. Tapos syempre browser-based kasi to. Kung i-upload mo siya sa Power BI service, kasi pag browser, di ba? Although sa ano naman natin, di ba, sa mga cellphone naman natin, tsaka sa mga tablets naman natin, meron naman mga browser. Sa mga mobile device natin, meron naman browser. So why is it that hindi lang gamitin yung browser? Kasi syempre browser maliit yun. So ang maganda sa Power BI mobile apps, naka-optimize yung size ng mga reports mo, yung mga size ng mga visualizations mo to your mobile screen. So pwedeng pa portrait or pwedeng pa landscape. So parang optimize lang yung itsura niya at maging readable para sa iyo. Kasi kung sa browser mo siya titingnan, kasi una-una, your browser may not support kasi hindi rin po lahat ng mobile browser baka po hindi rin mag-support para ma-display properly yung mga Power BI na reports nyo or dashboard nyo. So baka hindi siya support kasi nangyari rin sa akin noon. Merong mga meron parang mga some glitches or some misalignments or something nung binyo ko siya using the browser of my phone. So kaya po merong Power BI mobile apps is to have a better view, okay? Para mas maganda yung view ng inyong dashboard sa 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 Power BI. And then, of course, Power BI service, ito po yung dito po natin ina-upload yung ating mga, mamaya papakita ko sa inyo yan, okay? So, dito po natin ipina-upload. And then, meron lang tayo mga requirements kasi kailangan po nyo ng account for the Power BI service. So, I will tell you later on the requirements on how you be able to avail the Power BI service, okay, for free. Pero may requirement po rin yun kahit po for free. So, mamaya I'll tell you how. All right, let's go. Let's move to the pros and cons of Power BI. So ano ba mabe-benefit natin? So ano ba maganda sa Power BI? Why is it that you need to choose Power BI over the other BI there? And then syempre may mga ano rin siya. May mga cons or there are certain disadvantages of using Power BI. So ito yung mga benefits or pros natin. So first is supportable. Actually, the Power BI desktop is for free. Kaya wala po akong experience na iba pang mga BI na libre kundi Power BI lang. Okay? So, mayroong mga trial, pero trial lang. Ito naman, you can use Power BI lifetime. Walang problema, walang bayad. Okay? Libre lang po. Now, ang binabayaran na sa Power BI, so mamaya we're going to have a difference. Kailan yung may bayad? Kasi may bayad, merong mga bayad yung, halimbawa, Power BI Pro and Power BI Enterprise, may bayad po yun. So, yung Power BI Basic, so we are talking about the Power BI service. Pero the Power BI Desktop is totally free. Okay? So, yung pong desktop, totally free po yan. Ngayon, syempre, kung gusto natin siya i-publish, pwede rin naman libre lang, pero may mga limitations kapag libre. Okay? So, ayun. Then, ang maganda rin po sa Power BI ay marami po siyang app integrations. Kasi po dahil Microsoft may gawa, so ang dami po mga apps na available. Siyempre, it is meant to communicate with other Microsoft applications. And then, frequent upgradations or frequent updates. Ito, ang natutuwa ko sa Power BI, recently lang dito lang November. Kaka-update lang nila ng October eh. So lagi sila may lalabas na bagong features. So yun ang nakakatawa sa Power BI. So they are continually upgrading or improving Microsoft continuously upgrade or improves the Power BI software. Then powerful visualization techniques. So there are a lot of visualizations available in Power BI. So mamaya makikita na natin, magkakaroon kayo ng overview. Di man natin syempre magagamit lahat, pero at least you have an idea, okay? And then the accessibility. When you say accessibility, ang dali lang. Madali mo lang siya makuha. Anyone could download it dahil nga libre siya. So anyone could install it. You can install it in any computers. Okay? Yun lang. Very accessible siya. Tapos may Power BI mobile. Kasi ibang mga meron naman ibang mga BI software na meron mobile version. Pero mas si Power BI. Kumbaga everyone could download that hindi na kailangan ng mga para kasi yung iba kasi kailangan ng mga certain licenses para magamit mo yung mga mobile apps. Ito hindi na kailangan. So very accessible talaga siya. And then the cons, what are the disadvantages of using Power BI? First is its complexity.
Mahirap po bang gamitin yung Power BI? In a way, yes. In a way. Opo, mahirap po siya. Bakit mahirap? Ano yung kinahirap? So what makes Power BI complex or complicated to use? It's because of the DAX, okay? Tsaka yung relationship niya. Kailangan kasi meron ka talagang knowledge in data model. Pero napag-aaralan naman po yun. Napag-aaralan niya. So, yun lang nga, you need to have a dedicated time to study Power BI. Meron naman akong nagagamit dati na ibang mga BI software, napakadali lang gamitin. So nag-automatic, may mga ano. Pero of course, syempre may bayad. Tapos, hindi rin ganun ka, hindi rin ganun, parang medyo limited lang rin nagagawa mo pag mga automate, yung mga ibang mga automate relationships. So mamaya we'll talk about data relationships sa data model. Then problem with handling massive of data. Okay? Pag masyadong marami for free version, kung ang gamit mo lang po ay free, it is only limited na mga ano lang yata, 2 gig lang yata yung file. Pero pag tapos yung process mo per row, kung gusto mo real-time processing, 10,000 rows per hour yon. So medyo matagal po yon. Pag kailangan mo ng real-time, I'm talking about your real-time updates. Okay? So, ayun. Pag free kasi, hindi siya, pero na rin to, malaki na rin yung capacity nito. Pero if you're dealing with, siguro kung hindi ka pa naman lalagpas ng mga 2 gig, okay pa rin naman ng free eh. So, and then rigid formulas. Medyo, yun nga, hindi ganun ka-flexible ang formulas po ni Power BI. Kasi po, yung DAX natin, medyo sa simpleng ang gagawin mo sa DAX, medyo complicated pa yung formula. At the same time, may mga certain limitations yung DAX. Hindi siya, what should I say this? Hindi siya ganun ano rin. Although marami na rin nagagawa, there are a lot of things that you can do with DAX as part of the analysis of your data on the data model. Pero, there are a lot of limitations. Okay, so, ayun. So, those are the pros and the cons of Power BI. All right. Power BI follows a data structure. So, syempre, kailangan niya ng data structure. So, Power BI provides an advanced data modeling features. The data model is considered to be that's how the analysis will be provided. Okay, tapos it's a way for us to create the visualization from the data model. So para rin makapag-create siya ng visualization, manggagaling po yun sa data model ng Power BI. So Power BI manage the data model that is also referenced by Power BI database. So ganito po kasi yan. Okay, hindi lang po siya basta kumukuha lang, hindi lang po siya basta kumukonek lang ng data. Ang ginagawa po ng Power BI is, for example, meron kang data source, halimbawa Excel. Kukunin niya po yung lahat ng data sa Microsoft Excel, dadalhin niya po yan sa data model niyo. So, although, nakakonect naman yon, so that kung naman yung update na gawin mo dun sa Excel, pwede mo siya i-reflect dun sa data ng Power BI. Pero okay lang na kahit wala yung Excel mo, mag-work pa rin yung Power BI mo kasi yung data mo na nasa Excel, it was stored on the data model of Power BI. So, yun po yung purpose ng data model niya. Okay, to store rin, una is to store the data that is connected from a source. Okay, para ma-store yung mismong data. Pero something amazing about the data model of Power BI, which is similar to the data model ng Power Pivot sa Excel, napapalit niya, nako-compress, it's a compressed data. So, ko yan na-compare ko yan. Kasi, for example, meron kang yung data source mo, halimbawa, yung data source mo, 10 MB. Okay? Yung pinaka-source mo, halimbawa, from Microsoft Excel, 10 MB siya. Pag niload mo siya sa Power BI data model, parang lumiliit siya. Minsan, naging 3 MB na lang. So, meron siyang compression na ginagamit to make sure na mas maliit yung data kahit na marami kang nalalagay sa kanya. Okay? Marami kang naloload. So, I also done an experiment there sa yung data model kasi ng Power BI is similar to Power Pivot. So, sa Power Pivot trend sa Excel, ginawa ko rin yung experiment na yon na I have 2 files. Yung isa, yung data nakalagay sa sheet, yung isa nakalagay sa data model. I have saved those 2 Excel files. Tapos nakita ko, siyempre, ang laki talaga ng difference ng file. Halimbawa, yung isa is like, yun nga, mga around 20 MB.
So dito mga nasa ano na lang siya, 5 or less MB. So ganun ka, it could reduce the data more than twice or sometimes it's up to 70%. So ganun ka ganda ang data model. Then you can create relationship between data tables so that you can perform data analysis on the tables collectively. So with DAX, so yung DAX natin, you can write advanced formulas. So yung DAX ng ang ibig sabihin po pala ng DAX is data analysis expressions. Ito po yung kung paano natin mag-create ng formula. Okay, parang ito yung way natin para makapag-create ng formula sa Power BI. Di ba sa Excel nagpo-formula po tayo? So, nilalagay natin sa formula bar. So, ganun rin dito sa Power BI, we also create calculated columns or calculated fields through our formula. At yung formula na doon ay DAX. Pero syempre, mas naman to, mas structured naman tong formula na to kaysa sa Excel. So, may mga functions rin naman na similar sa Excel, pero iba yung approach. Pero masasabi ko po is, okay, medyo medyo challenging lang po si DAX. Okay, medyo challenging lang gamitin. You just really need to study kung paano po nyo i-structure yung formula. It's totally different sa pagpo-formula ng Microsoft Excel. Although gumagamit din siya ng mga basic arithmetic equations, yung plus, minus, multiply, divide. So may mga functions din siya, may mga sum din siya, pwede ka rin mag-sum, mag-concatenate, etc. Pero there are times that you really have to consider rin syempre yung data model. So kasi iba yung approach ng data model. So parang siya. So if you're working with Microsoft Access, kung na-experience nyo na pong mag-work sa Microsoft Access, meron doon expression, may tinatawag doon expression, sa expression builder. Similar ito doon, okay? Similar ito, pero mas lang to. Mas advanced or mas complex. Okay, ika. Alright, so ano ba yung process na pag-create ng dashboard sa Power BI? First is we're going to do, syempre, connection. Kailangan mo muna connect sa mga sources. So mamaya I'm going to demonstrate to you rin paano ba tayo magkoconnect sa Power BI ng source natin, na source data natin. And then we're going to perform data analysis. So analysis dito yung mga nangyayari sa analysis dito, yung data transformation, structuring, clean up, etc. Okay, so yan yung analysis. So para piniprepare mo yung data mo for interfacing papuntang visualizing or para ma-produce mo yung mga visualizations mo o yung mga charts mo. And then later on, madali na to is to publish na lang your reports. So yan po yung process. So pinakamatagal po yan itong dalawa. So actually pinakamatagal is analyzing kasi talagang challenge ang analyzing tsaka visualizing rin. Okay, so analyzing kasi transformation tapos di pa natatapos siya analyzing sa transformation or clean up. Pagdating bago pa siya ma-visualize so sa data model, may pang nangyari analyzing doon. Yung mga computations natin, calculation feed, measures, ayun, part rin ng analysis yun. So pinakamatagal po dito is the analyzing. And then next is visualizing. Yung pag-connect madali lang tsaka yung pag-publish madali lang naman po yan. Alright, so ano ba yung mga pwedeng sources sa Power BI? So what are the available sources for your Power BI? So first off is syempre mga flat files. Okay, when you say flat files, ito yung, actually Excel is a semi-flat file. When you say semi-flat file, kasi rin siya, meron siya mga columns sa rows. Tapos, hindi mo mako-consider yung column as fields. Okay, you cannot consider the columns as a field. Although tinatawag natin yung field columns sa Microsoft Excel, pwede natin siya i-consider parang semi-field or something like that. Pero not totally field of a table. Kasi kapag sa structured database, ito tatandaan nyo, sa structured database kasi, kada field, meron kanya-kanyang structure yan. Halimbawa, yung field mo, meron kang column na employee ID, that's a field, di ba? So dapat yon it contains only numbers. So it will be restricted as numbers only. Sa Excel kasi, halimbawa, yung sa column na yon, column na employee ID, pwede ka mag-type ng kahit ano, di ba? Pwede ka mag-enter, mag-type ng kahit ano. Hindi siya restricted. Tapos, parang limitless, or hindi naman limitless, kundi masyadong indefinite yung number of rows mo. What do I mean indefinite yung number of rows mo ng Excel? Kasi sa Excel, hindi katulad sa database na table, kung ilan lang yung row na kailangan mo, yun lang yung nakadisplay. Halimbawa, meron kang 5 record. Therefore, 5 rows lang yung record mo. So, pang-anim na yung header. Yung sa header naman, hindi mo consider na data row yun.
So, 5 lang yung rows na naka-display. Sa Excel, di ba naka-display na lahat yung rows? Magta-type ka lang dun sa laman, sa loob. So, ayun. So, ang tawag ng mga flat files, pati rin yung mga nasa, yung mga nasa, rin natin, patag dito, nasa notepad na text limited is also known as a flat file. So, yung, pwede rin naman yung mga tables natin sa, pero it's not supported. Pero yung mga tables na Word file, yon flat file yon. So, basta yung walang structure na data, ang tawag doon flat file. And then they could get also our data from an SQL database. So, okay, ano na po ba yung mga SQL database? So, meron tayo iba-ibang mga application or database that supports SQL. Siyempre, nandun yung SQL server ng Microsoft. So, the Microsoft SQL server, then we have the access. Ang access po, SQL-based po yan. Di lang po halatang SQL-based kasi masyado siyang, kumbaga masyado naman siyang user-friendly. So, hindi mo kailangan script yung mga SQL statements. Tapos, MySQL is also an SQL database. So, pwede rin naman yung mga MySQL natin. Which is, yung MySQL, pagkakaiba sa Microsoft SQL, ano po yun? Yung MySQL free po siya or open source. Ang tawag doon, open source. Alright, then we have the data feed. Okay, so data feed, ito yung mga, yung mga, yung mga data, it is also online, okay? Online data feeds. So, ito yung, for example, yung mga example ng data feed is weather. Yon, data feed yon. So, mga updates or something mga maliliit lang na data na ina-update nila. So, di ba sa mga cellphone nyo, di ba pag nakikita nyo weather, that is actually feeding an information to your cellphone. Keep on, kasi maliit lang siya dahil it, from time to time, nag-update siya, di ba? So, ayun, tawag doon mga data feed. So, yung mga piece of information that can be, that can be relayed to your device from an online source. So Azure Cloud Platform, Azure is actually one of the data management platform ng Microsoft po yan. Then we have online services. Ano yung mga online services? Facebook, pwede yan. Facebook, tapos Google Analytics, compatible din siya. So yun po yung mga example ng mga online services natin. Then you can start from a blank query. When I say blank query, as in blanco, as in wala ka pang data. Okay, tapos ita-type mo na lang yung data. So you're going to manually create your own data. There are times na isipin nyo, ba't mo kailangan mag-create ng blank on data kung meron ka naman source, di ba? There are times that you need to create a blank query for you to have parang yung mga helper tables natin. So eventually, pag nag-advance kayo ng learning ng Power BI, you need to have this helper tables that is being created from a blank query. And then we have other sources such as Hadoop, and then we have Exchange, kahit sa Exchange using your email, tapos yung Active Directory pwede rin. So there are other sources available for you to connect to your Power BI. Sige, ano na natin? Ayun, so diniscuss ko lang yung mga overview. So let's jump into our Power BI mismo, yung Power BI startup screen natin. So sige, ilalunch ko po yung aking Power BI. So wait lang po. Okay, may bago na naman update ang Power BI sa akin. So, actually ito meron akong yung startup screen, hindi ko na po kasi nandoon po sa kabilang screen ko. Pag hindi ko na po siya ma-drag para makita niyo yung startup screen ko. Pero ganito po yung itsura ng startup screen. I need to close my startup screen to drag my window Power BI dito sa shared screen natin ng Zoom. So para lang naman, ito lang yung itsura ng Power BI startup screen. Ano po meron sa startup screen? So commonly, yung mga nakikita natin startup screen sa mga application, di ba dyan yung nakikita natin yung mga built-in templates, yung paano tayo magsisimula, okay? How we'll be able to start, okay? Paano ba tayo mag-start kaya sa startup screen Paano ba tayo magsisimula? Ngayon, this is an optional, this is an optional interface for you. So pwede nyo naman to i-close na lang, tapos para dumiretso na kayo sa main interface. Pero rin to, malaki rin itong tulong para, kunyari gusto mong i-click, pwede nyo i-click yung what's new dito para malaman nyo kung ano yung mga bago, especially if you have, if you just recently update your Power BI, tingnan mo rin kung ano yung bago para at least ma-familiarize ka. Ano na ba yung meron sa Power BI?
Tapos may mga forums or may mga discussions regarding Power BI. Tapos may mga blogs, tapos may mga tutorial din yan na may kita kayo sa Microsoft. Although hindi naman po ganun ka-comprehensive yung tutorial, pero it just allows you to have a glimpse nung kung ano yung meron, kung ano yung mga pwede nyo gawin in basically sa Power BI. So, ayan. So, eto po. Okay? So, we now have this. Ayan. Iano na natin to. Discuss na natin tong Power BI interface natin. So, this is how the Power BI looks like sa bagong, ito na po yung version, nitong November release na po itong version ito. So, maaring maybe some of you have already downloaded Power BI dati pa, or iba sa inyo, recent. So, if you have the recent one, ganito po itsura. If you still have the older version, medyo iba ng konti yung itsura po. Okay? Ano po kasi siya, medyo binabago na lang ng konti yung interface sa dating interface ng Power BI. Kaya tingnan niyo na lang yung mga konting changes, okay? Pero mas maganda po, make sure that you have the latest version of the Power BI desktop. So ang tawag dito by the way, this is Power BI desktop. So Power BI talaga po kaya siya tinawag na Power BI desktop. It is installed to our desktop computers or laptop. Minsan meron pang nagkakamaling concept. May mga nagtatanong sa akin, yung po ba Power BI desktop pwede sa laptop? Kasi nakalagay sa kanya Power BI desktop. Okay. So, may say desktop application. Okay, it doesn't mean that you are required to have a desktop computer. So, it could run to laptops. So, we say desktop application, this is running on the user end. Okay, user end ng mga Windows. Yung mga normal na Windows na nakikita natin sa mga desktop and laptops natin or even tablets nowadays, Windows tablet nowadays. So, yun na po yung tinatawag nating mga desktop. Okay, desktop. So, di ba tawag nga natin sa parang wallpaper, di ba? Desktop wallpaper. Okay, so, ayun. Now, ano na meron dito? Okay, so what is the interface? So, ito yung interface natin. We have here our, rin naman siya, katulad rin naman ng ibang Microsoft Office, still on ribbon interface. And then we have here the left side. Importante po itong mga nakikita nyo dito sa left side. Bakit? Kasi these are the different sections of your Power BI. So meron tayo ditong report. This is your dashboard. Tapos yung data. Okay, dito nyo makikita yung mga data na na-load sa data model. Tapos meron po dito tayong model mismo. Dito nyo makikita yung mga relationships. Okay, mamaya, I will be demonstrating a basic lang po na relationship para magkaroon ng kayo na idea for those who don't know about or doesn't have any knowledge at all about table relationships. Tignan natin yung advantage. Bakit ba kailangan ng table relationships? So dito nyo po yung makikita sa model. So those are the 3 tabs here that you can navigate on the left. Okay, so yun po. Alright, so sige. So syempre, umpisahan natin ang Power BI natin. So we have also rin dito. We have also pala, by the way, we have also the panes here. So actually tatlo po yung panes na available dito sa ating sa right pane. So there are 3 panes available. Although there are some other hidden panes rin that you can view. Pero ito po yung default na pane na we could work on with Power BI. We have the filters pane, visualizations, tsaka fields. Usually ang naka-expand lang po dyan is yung visualizations. Actually, una ko pong tingnan ng Power BI, medyo na-overwhelm rin ako kaagad kasi ang dami rin nakalagay dito sa pane. So, hindi rin kasi tayo kasi di rin tayo sanay na may naka-display kaagad na pane, di ba? Pero dito sa Power BI, kasi to, lahat ng mga parang mga properties mo, lahat ng mga configuration mo, lahat ng insert mo mga objects na visualizations mo, manggagaling sa pane. Okay, manggagaling siya sa pane. Unlike sa Excel, di ba sa Excel pag mag-insert tayo ng chart, nanggagaling siya sa ribbon. Di ba? Pupunta ka sa insert tab, tapos hanapin mo yung chart type na gusto mo. For example, column, bar, or pie, or anything. So, hanapin mo siya sa ribbon dito po. So, hanapin mo siya. Usually, hanapin mo siya sa insert. Pero dito kasi, you can insert it from the visualization pane na. Okay, naka-display na po dyan lahat ng mga visualizations available for your Power BI and
Okay, and pwede pa kayo magdagdag diyan. Okay, you can add more visualizations doon. Meron po tayo tinatawag na store, di ba? Meron tayo tinatawag na store. Okay, meron tayong store that you could okay, you can click here, get more visuals. Meron yan, no? Get more visuals. It will open up the this is the app, parang add-in store. Okay, add-in. So mga add-in, ang dami pa pong add-in na available. You can search for any you can discover any add-ins that you might use. So meron tayong mga tinatawag na add-in. Pag sinabi natin add-in, ito yung mga optional components. So marami pa pong mga visuals na pwede niyong gamitin na available na ginagawa po ng mga ibang developer, whether it is internally from Microsoft or third party. So may mga third party rin po na gumagawa ng mga iba-iba pa pong mga visualization. So mamaya we'll talk about a simple visualization later. So sa ngayon po muna, to start off with our with our Power BI is syempre kailangan natin kumonect sa file. Syempre kung walang data, syempre useless naman ang Power BI natin kung walang data. So we need data. Okay, so we need stop ko lang po yung video ka, excuse lang. So you can still hear me, okay? I just stopped my video. So, ayun. So, dito po sa ating screen, okay, i-demonstrate ko na po kung paano tayo, how are we able to get data from a source. So, for example, from our Microsoft Excel file. Okay, so, may papakita po ako Microsoft Excel file. Ayan. So this is my Microsoft Excel file that I'm going to connect with my Power BI. So, ayun. So just to let you familiarize lang rin about this file. This file is consists of different orders. So may mga orders po dito. Ayan, may kita nyo naman eh. May mga orders po na, may mga list po na mga orders. So it's in a row. Tapos meron pong customer kung sino nag-order, sang country siya, then the global market, order date, priority, etc., etc. Okay, so and then this workbook consists of 2 worksheets. Okay, meron po para sa orders and meron naman po para sa products. Okay, so there are 4 orders tapos meron naman po para sa products. Ayan, so ang gagawin natin is we're going to get data from these 2 sheets. Ito, remember, okay, kapag magko-connect kayo ng data, okay, one source at a time muna. Okay, when you say one source at a time, pili lang kayo na isang source. Okay, pwede naman kayo later on gumawa ng tinatawag na merging. Pero advanced na yan? Advanced yun. Tinuturo ko na yun sa sa Power BI Foundations. Okay, so gagawin lang natin is i-connect lang muna natin to. Then later on, using the Power BI data model, i-relate natin to kasi itong dalawang sheet na to, itong orders natin, tsaka yung products natin, they are related kasi itong orders natin, di ba may in-order na product. Tapos, malalaman natin kung saan category, tsaka yung price yan, tsaka yung supplier niyan dito sa products. Ayan, no. So, dito sa products na worksheet. So, dito natin kukunin yung unit price, category, suppliers. Basically, baka, di ba kayo, pag inisip nyo, kunyari, gusto nyo kumuha ng data from another source, di ba? So, ginagamitan natin siya ng VLOOKUP or ng any other lookup functions available para makuha yung related data. But in our case here, we're not going to do that. We're just going to, what call this? Gagamit tayo ng data model later on para ma-connect lang natin tong dalawang data. And then pag na-connect na natin tong dalawang data, then we can get the data from another source. Parang parang lookup. Titingnan natin kung paano mag-lookup. Pero hindi totally lookup siya. Parang inire-reflect lang rin. Kasi ang lookup talaga is kinukuha yung data, which nakakadagdag pa siya ng data. So what are the advantages kapag nire-relationship mo? Kasi pag relationship, you don't have to you don't have to really rely on getting the data from another source using lookup.
parang they are already connected eh. So parang nandun na rin naman yung data. So mamaya ang gagawin na lang natin, parang i-reflect lang natin yung data using relation. Okay, yung relation function, kung paano yun. Okay, so mamaya makita nyo. Sige, connect na po natin yung data. So, close ko na po yung ating Microsoft Excel. So, make sure, kapag mag-i-import ko kayo ng mga data, make sure that you close first. So, i-close nyo po muna yung source nyo. Kasi minsan po, hindi niya po properly na na-import yon or na-load yon kung naka-open pa po yung source nyo. So, paano po kumuha ng data sa Power BI? So, under the Home tab, we have here Get Data. Okay? So, sa Get Data, marami pong choices. Although dito, sa bagong version, may nagpapakita na po itong malalaking icons na you can directly click on these icons para magkuha ng data or to get data from a source. Okay, so that's how you do it. So pwede dito, pwede nyo siya, kung Excel lang rin naman, so pwede nyo i-click lang rin to, or pwede nyo click yung get data dito, or pwede nyo i-diretso sa meron din dito Excel. So napakarami po nating options. Okay, so you can also click more here para makita nyo pa yung mas marami pang mga choices available for your get data. Okay, para lang ma-familiarize kayo kung ano yung mga pwede nyong kuhanin na data. So sobra pong dami niyan. Okay, ang dami po niyan. So pag kinik nyo lang po yung more dito, sobra pong dami na pwede nyo, ang dami-daming choices na pwede nyo pagkuhanan ng data. So example lang natin dito is Excel. So pwede ko lang po ito i-click or ito i-click ko. So parehas lang po yan. So again, ito po yung i-connect kong data. Ito po yung i-get kong data. The one that I have showed you earlier. Okay, that's the same file. Alright. So, ayun. Okay. Pagka-click nyo ng pagka-click nyo or pagka-select nyo ng file. Okay, here is what it looks like. Yung ating file is consists of tables, sheets, and name ranges. So, ang mga possible pong pwede nyong pagkuhanan ng data ay tables, yung Excel table. Kung di kayo familiar doon, discover nyo lang kung paano yung Excel table. Kasi tinuturo ko yung sa Excel Intermediate at Excel Advanced kung paano po mag-insert ng Excel tables sa Excel. May pangalan po kasi yung tables natin na yan. Excuse lang po. Alright, so ayun nga. So where we have tables, we have sheets, and we have name ranges. So pwede kayong pwede rin kayo kumuha ng data using the sheet name. Pero pinaka-effective po yung table name. So meron po tayo ditong table order. So kukunin lang po natin dito table orders. So yung table mismo, pag sinelect niyo naman po yan, meron kayo makikitang preview na dito eh. Pero yung preview po, medyo limited lang po yan. Preview lang naman yan eh. So hindi niyo po kagad makikita lahat-lahat yung data. So ayun. Pag na-import niyo na lang, tsaka niyo na lang makikita, or pag na-get niyo na yung data, na-load na yung data sa data model, tsaka niyo na lang makikita lahat. Okay, so we have T orders, tapos we have T products. Ayan. So parehas natin tong checkan nyo lang yan parehas. Okay? We're going to load both of these tables to our data model. So click nyo lang po yung, kiklik lang natin yung load. So meron tayo ditong load na button. Okay, so na-load na po siya. Okay. Pardon me lang po, medyo I'm experiencing some abdominal pain right now, okay? So, ayan. All right, so we have here, so na-load na po siya sa data model.
dito po sa ating data tab, ayan. So we have here the reports kasi ito po yung default na tab na nakikita natin kaagad. So dito, pupunta na tayo dito sa data tab natin. On this data tab, ayan. Dito sa data tab natin, we could see already the loaded data from the two tables that we have. So ayan na po, dito na po kompleto nyo na po makikita lahat ng mga data dyan. So we have 3,000 plus rows for the orders, and for the products, ano lang po yan, 77. Kasi 77 lang naman po yung product natin. Now, we're going to talk about Power Query. Ano yung Power Query? Kasi nung na-load po itong data natin sa ating data model, it was loaded from Power Query. Pero hindi na natin muna nakita yung Power Query. Power Query is something like an interface between your data source and the data model. So, ulitin ko po, yung Power Query, yung po yung interface na namamagitan between your source and the data model. Ngayon, ano po ang role ng Power Query? Okay. Power Query is a business intelligence tool so that serves as a data transformation and data preparation engine. So, usually yung mga transformation ng data natin nangyayari sa Power Query. Ano example ng data transformation? Halimbawa, gusto mong kumuha ng year doon sa date. Pwede mo yung gawin sa transformation. Gusto mong i-clean yung data mo. Nangyayari rin sa transformation. Gusto mong, pwede ka rin tawag dito. Pwede ka rin mag-structurize ng data using Power Query. So, actually, maraming use po ito. So, ayun. So, Power Query comes with a graphical interface for getting the data source and a Power Query editor for applying transformation. So, because this engine available in many products and many services. Ang Power Query, hindi lang naman po sa Power BI available yan. Available rin po siya sa Excel, tsaka sa SAS, okay, sa SQL SAS. Now, okay, so para dun because the engine available product server, the destination where the data will be stored depends on the Power Query used. So the Power Query, you can do the ETL. Ano yung ibig sabihin ng ETL? Extract, transform, and load. So yun po ang ibig sabihin na extract, it means you're going to get the data. Kaya po natin nailagay sa data model. Transform is you're going to modify. You're going to do transformation. You're going to do cleanups. You're going to do analysis. Okay? Portion of analysis done in Power Query. And then load, it means ipapasa mo na siya sa data model. So kung yung extract, kukunin mo na siya dun sa source. Transform, you're going to modify it. And then load, it means you're going to pass it the data to the you're going to pass it already to the Power Query. All right. So what are the benefits of the Power Query? So bakit ba tayo gumagamit ng Power Query? So first is give us an array of rich tools from transforming the data. So ang dami pong transfer. Like what I've said, there are many. Mamaya papakita ko po sa inyo. Save hours of time. Okay, so yung manual na transformation, imbis na manual tayo mag-copy-paste, siyempre gagamitin natin Power Query. Tapos imbis na manual mo i-transform yung data, manual mong ayusin, i-clean up, tanggalin yung mga unnecessary spaces, manual mong i-structure, manual mong kuhanin yung mga year sa date, kuhanin yung mga quarter, etc. So i-convert yung mga data types. So yung imbis na i-mano-mano mo lahat yun, so ipa-Power Query mo na lang. Then allows one-click refresh. So ang po kasi niyan is naka-connect na siya sa naka-connect na po siya sa ating sa ating source. So siya po yung naka-connect sa source natin, yung Power Query. So kung ano ma-update na mangyayari dun sa source, it will be reflected to the Power Query and it will be loaded again to the data model. So mara-load na rin po siya ulit to sa data model using the Power Query. So yung nagko-connect ng real-time connection sa
sa source mo ng data. Then, lastly, it will save hours of redoing manual work. So, yung mga nagawa mo na sa kasi kapag wala ang Power Query, gagawin mo ulit yung, kunyari, gagawin mo ulit yung structuring, yung mga transformations na ginagawa mo, gagawin mo ulit siya kapag manual, mano-mano. So, dito, since naset mo na lahat yon, all you have to do is to update your source. And then, yon, since nakaset na yung mga transformations, so okay na yon. Okay, so yun po yung ating benefits ng Power Query. So sige, I'm going to show you paano ba nakikita yung paano ba natin nakikita yung Power Query, or how we'll be able to check on Power Query in Power BI. Alright, so all you have to do is una, punta kayo sa data tab. Dito po sa data tab, diba? From the reports tab, you can go to the data tab. Then, mag-select kayo ng table na gusto nyong i-transform using Power Query. Or meron kayong mga gustong modification na gawin using Power Query. So for example, select ko po itong T-orders. So dito sa T-orders, under the Home tab, meron po tayo ditong Transform Data. Okay, ito po, Transform Data. Kapag click nyo po yung Transform Data, it will launch another window. Okay? So ito po yung panibagong window na lalabas. So it's a separate window from your Power BI window. So separate po siya. Kasi po separate tool naman po talaga yung yung Power Query. Kahit rin naman po sa Excel meron yan. Okay? So you can use this one in Excel. So it's a separate, parang separate tool or totally separate, naka-integrate lang siya sa Power BI. Kasi it is the way on how Power BI extracts the data and transform the data. Ayan. So, ayan, magpapakita na po yung ating Power Query editor. So, currently we are on T-orders. So, makikita nyo dito, under dito, meron tayong mga transformation tools. So, ayan, marami-rami tayong transformation tools. So, ang isa sa mga de-demonstrate ko pong transformation, okay, sa date po, sa date. Okay, bakit natin kailangan mag-transform ng date? Sa date po, sa transformation ng date, we could use the transformation para po mag-extract ng year. Kasi there are times, di ba, gusto nating mag-summarize ng data gamit ang year, di ba? So, gamit po ang year or ng month, pwede rin naman. So, we could do data transformation. So, ito. So, isa-select ko lang po itong order date ko. Ang maganda dito, si Power Query rin po nakakapagsabi ko ano po yung data type niya. Minsan, there are times that manually, you have to change the data type yourself. Okay? So, order date. So, sa order date po, ito, under transform, so select nyo lang yung, pwede nyo select yung column na gusto nyo transform, then under transform, then you have their date. Then you have here, may mga choices tayo dito. You can transform and then transform it to year. So you can click on year, you can make it transformation ng year. Pero currently, ang nangyari po kasi sa atin dito is yung order date naging year lang. Nawala yung, nasan yung current date ko? Na-transform po kasi siya. Pero pwede naman tayo mag-add ng column eh. Instead na i-transform natin on the current column, meron naman tayo ditong option to add column. So pagkakaiba nitong transform tsaka add column, syempre meron rin mga transformation dito sa add column. This will add additional columns for your table. So under add column, meron po tayo ditong date. Okay, you can choose year and then you can click on year. So ayan, nag-insert ako dito. By the way, ako dito ng step eh. Bumalik ako ng step. Dito, to undo an action, meron po tayo, ang maganda dito sa Power Query, it is listing down the steps that you're doing. Okay, kung ano yung ginagawa mo, nakalagay dito as steps. You can always go back to a certain step kung ayaw mo i-apply yung step. So ako, tinanggal ko na po yung extracted years, part of my tatanggalin ko po ito kasi po ayoko siyang i-overwrite yung order date. So what I'm going to do right now is I'm going to add a column, date
tapos piliin ko lang yung year, then year. Then there you go. So there will be now a separate column for the year instead of transforming the order date into year. So ganun rin sa mga months, sa quarters, pwede nyo rin siyang i-apply. So as much as I want to share to you the different transformation tools na Power Query, so ayun, so medyo limited lang naman yung time natin. Sa ano yan, sa Power BI Foundation course, dinidiscuss ko po yung ano na yan, yung mga different. So actually, yung dinidiscuss ko mga nasa ano yun eh, mga nasa 10 yata na transformation or higit pa. Okay, sa Power Query. Alright, so ayun, example na po yan ng transformation. Then, you can just simply, okay, pag kung gusto nyo na i-close yung Power Query, under the Home tab, meron ditong Close and Apply. Pag kilok nyo na yung Close and Apply, so i-apply na po niya dun sa data model. So ayan, nagkaroon na tayo ng additional na column for the year. Ayan. So na-load na po siya sa data model yung additional column na yan. So like what I've said, there are so many things na pwede mong gawin sa Power BI. There are so many transformations. Alright, so ayun. So that is for the Power Query. Okay, so next na gagawin natin is we're going to create a relationship between the two tables. So bakit natin kailangan ng relationship? Sa database kasi since this is a data model and yung mga databases kasi follows a tinatawag nating data structure modeling ng relationship ng mga tables. Siyempre kung related yung mga tables natin, kinoconnect natin sila. Ang tawag din natin sa querying na yan, sa mga ganyang querying process is joining the tables. Okay, meron tayong mga joining na tinatawag. So, how do we connect tables? This is something that you cannot do in Microsoft Excel. Yung i-connect mo or establish mo yung relationship ng mga tables. Hindi mo yan magagawa. Although sa Excel, gumagamit tayo ng VLOOKUP. Pero, ang problem lang doon is you have to frequently use the VLOOKUP if you're going to continuously extract different data. So, pag maraming data, marami kang VLOOKUP na kailangan i-perform, di ba? Tapos, parang nagkakaroon ka tuloy ng redundancies. Bakit redundancies? Kasi, it's a formula that actually extracts the data or gets the data from a source, related data from a source. So hindi siya hindi lang siya basta nare-reflect lang yung data. Kinukuha niya yung data using VLOOKUP. Dito mamaya para i-reflect lang rin natin yung data. So para rin nag-VLOOKUP pero isa reflection para makatipid rin sa space. Alright, so, sige. So, how do you connect data? Siyempre, ano yung relationship ba between the orders at yung product? Siyempre, yung product. Meron tayo ditong product na same product. Ito, product. Itong product dito is our product name ng table order. So, pag tinignan natin dito sa data, itong product natin, these are product names. Tapos, pag tinignan natin dito sa T-products, ito rin yung product name. So, parehas lang naman sila, di ba? So parehas lang silang name. So parang pag nag-VLOOKUP ka, di ba? Ito yung lookup array mo o kung saan mo hahanapin yung mga magmamatch na data ng product mo. Alright, so balik ulit tayo dito. So pinakita ko lang na parehas yun. So gagawin natin, i-connect lang natin. Paano natin i-connect? I-drag lang natin itong product going to the product name here. Ayan, so magko-connect na po silang dalawa. So ganun lang kadali. Okay, eventually sa course ng Power BI Foundations, in-explain ko po yan, meron pa yung tinatawag na one-to-one, one-to-many, ganon. So how this one-to-many or how this structure or these different types of relationships affects the way you visualize your data. So na-connect na po natin siya. So tapos na tayo sa connection.
Sige, next natin, balik ulit tayo sa data. Introduce ko naman kayo sa DAX. Sa DAX, ito magkakaroon tayo ng basic DAX. Ano ibig sabihin ng DAX? Data Analysis Expressions. Okay, yun po ang ibig sabihin ng DAX. Data Analysis Expressions. Ito po yung kung paano tayo magpo-formula sa data model. Okay, this is by the use of data expressions. Then, ayun. So dito, I'm just going to add, we're going to add a column under the Home tab or under the table tools rather. Dito sa table tools. So for example, gusto natin i-add dito yung unit price. Diba, unit price is part of the products. Okay, part kasi yun ng products natin. So yung unit price, ayan, under table tools, pwede tayo mag-click dito. Meron tayo ditong new column. Okay, so we're going to create a new column. Pag-click natin itong new column, alright, so it will display here a new column. We're going to name our column kasi din dito yung name ng column eh. So may makikita kayo dito column. So dito parang formula bar to ng Excel, di ba? So column, so lalagay ko na lang dito. You can actually place here unit price na lang rin. So unit price equals to related. So bakit tayo gumagamit ng related? Para makuha natin yung related data sa kabilang table. So related related na data sa table ng products. So we're going to use products. So eventually dinidiscuss ko naman to sa So this is how we get the data using the table and the field na nandun sa table na yon. So pagka-enter natin dito, so you now be getting the unit price. So dito rin pala, you can also do formatting. Okay? Pwede kayo maggawa dito ng formatting. Ng number formatting under the column tools. Okay? Para mas maayos tignan yung data nyo. So we have here the unit price. Tapos, gusto natin mag-add ulit ng column. Pwede tayo mag-add ulit ng column. So mag-create na lang tayo ulit ng new column dito. And then we could type in here sales. So yung sales, i-multiply lang natin yung quantity tsaka yung unit price. So I could type in here quantity multiplied by yung unit price. Okay, so pag in-enter ko, I have already a computation here ng sales. So ganyan po lang mag-compute na sa ating Power BI. We don't, para rin siyang Microsoft Excel, but instead, it uses column fields. So ang gamit po kasi niya, column fields instead na cell addresses. Siyempre. So, ayun. Sige, let's have a break for 5 minutes po. Okay, so I'm going to resume after 5 minutes. Sige po.
Sorry. Checkan na lang po natin yung country. Ay pa tayo, ayun. So, basta mag-show yan mamaya yung mga countries dyan. So, wala pa kasi tayong date, wala pa kasi tayong sales, kaya di pa nag-show yung country. So, ayun. And then, for the legend naman, we're going to make it a salesperson. So, drag nyo yung salesperson sa legend. Ayan. And then, checkan nyo na lang yung sales para yun po yung ating data. Ayan. So, medyo marami kung i-graph natin yung... Ayan, pero yan, no, for every country, merong salesperson. So, medyo marami. So, pwede na natin i-reduce. Tanggalin na natin yung legend. Siguro legend na lang natin. Pwede na lang siguro yung shipper. Halimbawa, shipper. Ayan. Pag chinikan nyo yung shipper, so yan na lang yung legend natin. So that will be tatlong chart or tatlong legend per shipper. So yan po, ganyan lang po kadaling gumawa ng visuals. One of the major difference of visuals or the charts in Power BI sa Microsoft Excel, they are interactive and they are related. They by default, your charts are related to one another. So mag-insert na lang po ako dito ng last chart natin, which is a column, pie chart na lang, pie chart. Mag-insert ako ng pie chart or donut chart. Donut na lang. Dito sa donut, I'm going to have it by per product category. Dito ko siya kukunin sa table products, yung category. Pero yung pinaka-totals ko or values ko manggagaling ng T orders, which is quantity. So ayan. So makikita nyo po, it is so amazing that even if our fields came from two different tables, nakakapag-come up siya ng visualization, di ba? So yun po ang maganda sa sa Power BI. Dalawa, hindi mo ito magagawa sa mga ordinary pivot table. Kunyari magkaibang table, kukuhanan mo. Pwede yung gagamit ka pa ng Power Pivot. Okay? So yung data model, which is similar sa data model ng Power BI. So yun. Now, subukan natin ha. Meron tayong susubukan dito. Magsaselect tayo ng category, halimbawa beverages. So kapag kilik yung beverages, may makikita kayo dito. Okay, may mapapansin kayo dito sa chart. Lakayan ko lang para mapansin. So, kiklik ko lang dito yung kulay blue for beverages. May kita nyo, ayan, no? Merong highlighted portion or meron talagang colored portion, may faded portion. Yung colored talaga na portion or yung parang highlight portion, yan po yung data natin para lang sa beverages. So, pag sinelect natin yung beverages, halimbawa, sa Germany, ganito kataas yung beverages niya. So, for example, pipili ko naman confections, ganito naman kataas yung confections niya. So, meron tayong tinatawag na highlighted values. Okay, so para nag-i-interact yung dalawang chart natin, di ba? Kasi namimili tayo dito ng category. Di ba? Ng portion ng category. So, ayan, no? So, nakikita nyo dito. Dito actually sa interaction na to, pwede na nyo naman siyang highlight naman. Pwede naman siya yung totally mafi-filter nyo yung data. So, may iba-ibang mga setup yan. Okay, may mga iba-iba pong setup dito sa ating visualization. So there are so many things that you could do in visualization that you'll be able to discover then eventually. So yun. Okay, so for the meantime, so first of all, I would like to apologize. Medyo yun lang po. Medyo hindi po maganda yung ko. I have some abdominal pains na ini-endure ko lang po talaga. Ayun. So this will conclude our webinar. So if you have questions, siguro po na lang, you can chat din yung mga questions or you can email Phoenix So since that may mga emails naman po na with regards to sa webinar natin, feel free to ask na lang rin doon. Then later on ko na lang po siya masasagot. Pasensya na po. I just have to really
take some ano lang po. Take some rest. Ayun. So yung tanong po sa Google Sheets, ano po, pwede po yan gamit po ano, kaso ano po yan eh. Ang gamit po dyan yung, what you call this, yung Microsoft Flow dati, yung which is na tawag na ngayon Power Automate. Hindi po directly natin makukuha. Wala po tayong ganong option sa Power BI, sa Power BI desktop, pero possible lang po yan using Power Automate. Okay, Power Automate or Flow. So yun lang po yung ano, yun lang po yung pwede. So ayun, so ito lang po, okay, just to give you an overview ng Power BI Foundations course natin. So this is what you will learn. So syempre, of course, you will learn how to use Power BI Desktop, the Query Editor, and the Power BI Service, which is na-upload sa internet. So you'll be able to connect Power BI to various data sources. Ang example natin doon, Excel, SQL, and yung mga text natin. Then perform analysis using Power Query, using via transformation tools, create relationships, in details, more details discussion about table relationship, build reports in variation, aggregations and filters, sa ano, tapos various visualization possible, mga type of visualization na possible, paano yung gamitin yon. The DAX fundamentals, kasama rin po yon, how to build yung tinatawag nating explicit measures, create interactive dashboard, yung mga drill through, related data filters, using custom visualization, publish dashboard, etc. Okay, so that's the ano, yun po yung mga yun po yung mga usually na i-discuss natin sa ano, sa Power BI Foundation. So I would like to thank you on behalf of Phoenix One. I would like to thank you. So again, I would like to apologize to what is happening right now, happening to me right now. So I really appreciate that you have joined us in this webinar, so that is actually for us to familiarize ourselves on what is Power BI and then what Power BI can do for us. Although syempre itong webinar to is only limited to the overview pa lang naman to, pero at least you have already a glimpse on an idea on what are the things that we could do in Power BI. So ayun, so thank you po, and have a great time ahead.